Ang kasuotan ng babae ay kasing itim ng kanyang buhok. Habang banayad itong humahaplos sa hangin, ang kulay naman nito'y tila lumulamon sa liwanag sa paligid, mas madilim pa kaysa sa kalangitan ng gabi. Agad na naunawaan ni Majen ang bigat ng sitwasyon, siya ang nakatakdang humarap sa kanya. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi sapat ang lakas lamang. Ang uri ng sining pandigma ng babae ay higit pa sa simpleng sagupaan. Mapulang-mapula ang kanyang mga labi, worry palaging nababalutan ng dugo, at lalo itong namumukod sa kaputian ng kanyang balat. Ang kaibahang iyon ay kasindak-sindak at nakapangangilabot sa kabila ng kanyang alindog. Ang aura na bumabalot sa kanya ay hindi basta masama, ito'y tunay na nakamamatay. Maging ang banayad na pag-indayog ng lelayan ng kanyang kasuotan ay worry sumpang walang tinig. Kay Yenshen, malinaw ang lahat. Naalala niya ang bulong-bulungan tungkol sa mga mandirigmang pula ang buhok ng Blood Flame Sect, na habang mas lumalalim ang pagsasanay nila sa mga ipinagbabawal na sining, lalo ring dumidilim ang kanilang buhok. Ang buhok ng babae ay itim na itim, walang bahid ng kulay. Walang pag-aalinlangan sa isipan ni Yen, isa itong apostol. Kung babae man siya, isa lang ang kanyang pagkakakilanlan, ang ikapitong apostol. Mula sa kaibuturan ng kanyang tinig, mabigat at galit ang boses ni Mijin nang binanggit niya ang kanyang titulo, na para bang kinukumpirma ang pagdating ng ikapitong apostol. Sa tugon, bahagya lamang ngumiti ang babae at naglabas ng isang punyal, pinapaikot ito sa kanyang daliri na para bang pinagtatawanan ang pagtatago. Wala itong bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang pangalan ay matagal nang kilala sa mundo ng pakikidigma. Siya si Chilado, ang ikapitong apostol ng Blood Flame Cult. Isa siyang dugong bughaw na vampira, may nakamamatay na alindog at kakayahang humarap sa isang black rank ng Desolate Fortress ng hindi natitinag. Magaan ang kanyang bawat hakbang, paon ng biyaya at ganda, subalit kasabay nito ang nakabibighaning banta. Siya ay sagisag ng parehong ganda at panganib, dangal at takot. Ang oras sa paligid niya ay kahalintulad ng isang latian, nakamamangha mula sa malayo ngunit kamatayan kapag nilapitan. Malayo ang kanyang agwat sa Blood Snake Swords. Nang makalapit siya ng 10 hakbang, tumigil siya at itinuon muli ang kanyang mga mata kay Yenshen. Malinaw at maayos ang kanyang tinig nang banggitin niya ang hinaharap na maaaring hubugin ni Yenshen para sa Desolate Fortress. May halong panunuya ang kanyang tono. Pinadaan niya ang dila sa kanyang labi, isang nakarimarim na anyo ng pagnanasa. Bahagya siyang ngumiti, worry tinatamasa ang isang masarap na pag-iisip. Ang kanyang mga mata, tila pinakintab na jade na nababad sa dugo, ay kumitid sa pagkamausisa. Doon ay umikot ang isang banyagang paghanga, ang tingin ng isang mandaragit sa susunod nitong biktima. Para sa kanya, ang pangalang Yenshen ay hindi lamang pangalan kundi isang tula. Ikinagiliw niya ito, pinahalagahan, kahit pa nakatakda itong maging kanyang kapahamakan. Sa oras na iyon, si Yenshen ay hindi higit pa sa biktima, isang balakid na nais niyang burahin. Hindi nag-atubili si Majen. Mabilis siyang humakbang at pumagitna sa pagitan ni Yenshen at ng babae. Itinaas niya ang kanyang braso upang ipagsanggalang ang nakababatang kasama at mariing sinabi sa babae na siya ang harapin. Tumingin ang babae kay Majen ng may casual na kawalang pakialam. Isang mabilis na sulyap lamang ang iginawad niya bago muling inalis ang kanyang paningin. Doon napansin ni Yenshen ang banayad na galaw ng kanyang mahahabang daliri. Bigla, lumitaw ang presensya ng Blood Flame Sect. Mula sa lahat ng direksyon, isa-isang nagsulputan ang mga pulang buhok na mandirigma, tahimik na bumuo ng pag-ikot sa buong lugar. Sila ay napakarami, hindi bababa sa 100. Ang bawat isa ay naglalabas ng masidhing pagkapuot. Kabilang dito ang 20 Blood Sword Masters, at hindi matatawaran ang kanilang aura ng pagpatay. Hindi ito basta lihim na pagkilos o panlilinlang sa dilim ng gabi. Hindi rin ito simpleng panghuhut-hut ng dugo sa mga inosenteng mamamayan. Ito ay digmaan. Sa kabila ng presensya ng 2 pangkat mula sa Radiant Demon Squad at kahit pa may dagdag na tulong mula sa Shulks, malinaw na sila'y kulang sa bilang. Gayunman, kahit napapaligiran, ni isa sa Radiant Demon Squad ay hindi nagpakita ng takot. Ang bawat isa ay isang ganap na dalubhasa, at ang kanilang katahimikan ay refleksyon ng malalim nilang karanasan at lakas.
Ibinuko ng ikapitong apostol ang kanyang mga labi, ng tiyak na kumpiyansa. Idineklara niya na ang lugar na iyon ay magiging huling hantungan ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang sumpa ay hindi lamang laban sa kasalukuyang lakas kundi pati sa umuusbong na kapangyarihan ng Radiant Demon Squad. Ang bigat ng kamatayan ay nakabalot sa kanyang mga salita. Sa isang iglap, gumalaw ang kanyang kamay, mabilis na nawala sa paningin. Nagaganap pa ang pagsusuri ng Radiant Demon Squad at ng mga Shaold Masters nang sumambulat mula sa kanyang kamay ang isang kumikislap na pulang punyal. Dumiretso ito kay Yanshun, nakatutok sa kanyang noo na may nakamamatay na bilis. Ang kanyang galaw ay kasing bilis ng kamatayan, sapat upang bumaon bago pa makapag-isip ang isang tao. Ngunit hindi natinag si Yanshun. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Kusang gumalaw ang kanyang katawan. Habang umiikot ang kanyang katawan, nasalo niya ang punyal sa kalagitnaan ng ere, ang kanyang kilos ay mabilis at matatag. Tila ba ang kanyang anyong pisikal ay mas mabilis pa kaysa sa kamalayang nagpoproseso ng panganib. Ang punyal ay ng makamandag na enerhiya, naglalaman ng napakalakas na demonyong puwersa na dapat sanay bumalot at lumamon sa sinumang sumalo rito. Ngunit hindi kay Yanshun. Sa kabila ng nakatatakot nitong lakas, nanatiling buo at matatag ang kanyang kamay. At sa kabila ng lahat, nasalo ni Yanshun ang punyal na parabang ito'y wala lang, magaan na tila balahibo na dinadala ng hangin. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang palad. Ang enerhiyang pumipintig mula sa sandata ay banyaga, ngunit imbes na lumunin siya nito, kusa itong napawi sa kanyang katawan. Unti-unting nagbukas at nagwasak ang kapangyarihan ng dugo na nakapaloob sa punyal. Mula sa kanyang kamay, dahan-daang lumabas ang gintong liwanag. Ang mga bakas ng banal na kasulatan ng Budismo ay tila nagsaanib sa mga teknikong Shaolin na nakaukit sa alaala ni Yanshun. Sa mismong sandaling iyon, nabuo ang isang kakaibang anyo ng sining pandigma, matanda, hilaw, ngunit bago. Isa itong hindi pa ganap na martial art na isinilang mula sa nagbabagang krisis. Sandaling natigilan si Yanshun, tahimik na pinag-iisipan ang pagbabagong naganap. Dumagsa ang mga tanong sa kanyang isipan. Naalala niya kung paano minsan ay nilikha ni Bodhidharma ang kanyang mga aral, sa pamamagitan ng pangangailangan, intuition, at biglang inspirasyon. Kasabay nito, dama niya rin ang isa pang bagay. Ang kapangyarihang umaagos sa kanyang katawan ay kabaligtaran ng sining ng dugo. Ito ay kusa ng natunaw. Bagaman hindi pa niya lubos na maunawaan, naramdaman niya na ito ang tamang landas. Sa kanyang alaala, nanatili ang aral ng Dharmataki na ibinahagi ni Gakjong kagabi, alisin ang 3 lason upang mapanatiling dalisay ang 6 na ugat. Sa bawat paghinga ni Yanshun, unti-unting humihina ang itim na enerhiya sa punyal. Hanggang sa tuluyang naglaho ang lakas ng dugo. Namangha si Master W. Jiang. Sa kanyang kalooban, nahirapan siyang husgahan kung ang binata ba'y bumigkas ng banal na kasulatan ng Budismo o nagsagawa ng isang lihim na incantation ng Shaolin. Ang panginginig sa kanyang matang puno ng karanasan ay nagpahiwatig ng pagkagulat. Sa huli, nabasag ang kanyang katahimikan. Naitanong niya kung nasaksihan nga ba niya ang isang martial technique ng Budismo. Hindi lamang siya ang namangha. Lahat ng kasapi ng Blood Flame Cult, maliban sa mismong ikapitong apostol, ay napakurap sa hindi makapaniwalang tagpo. Pagkaraan, basta na lamang itinapon ni Yanshun ang punyal, wala na itong halaga. Malinaw at matatag ang kanyang tinig nang harapin niya si Chilado. Wala itong galit, tanging linaw. Sinabi niyang gaya ng inaasahan, gumagamit nga siya ng mga teknikong nagmumula sa Blood Flame Cult. Ang punyal na itinapon ay gumulong sa lupa sa harapan ni Chilado, ang dating masamang liwanag nito ay naglaho na. Kasunod, nagsalita si Yanshun ng may bahagyang panunuya. Sinabi niyang nakapagtataka sapagkat napakadaling tapatan ng kanyang mga teknik. Sa tugon, ngumiti ang ikapitong apostol, isang ngiting tapat, aliw na aliw sa kanyang kapangahasan. Yumuko siya upang damputin muli ang punyal at inulit ang mga salita ni Yanshun, na para bang isang hamon. Sinuri niya ang binata. Ang kanyang paghuhusga ay malamig at tiyak. Sa kanyang pananaw, ang mga teknik na ipinakita ni Yanshun ay tila mabababang antas lamang ng Shaolin martial arts.
Nang muli siyang tumindig, may hawak na uli ang punyal, malinaw niyang sinabi ang kanyang pasya. Totoo, may kaunting kakayahan si Yenshen na labanan ang sining ng dugo, ngunit paglaban ay hindi katumbas ng kapangyarihan, at hindi ito ganap na pagsasanay. Ayon sa kanya, hindi pa rin sapat ang kakayahan ng binata upang lagpasan ang malalim na bangin na naghihiwalay sa kanilang antas. Nanatili siyang mas mahina. Pagkasabi nito, biglang nag-burr ang kanyang anyo, nagkapira-piraso na parang anino. Mas mabilis siya kaysa noong nauna, mas mabilis pa sa punyal na muntik nang tumagos sa noo ni Yenshen. Ang kanyang galaw ay hindi na kayang sundan ng karaniwang mata. Isang bagzo ng enerhiya ang sumabog mula sa kanya, malakas at tumpak na yumanig sa mismong hangin. Sa kisap mata, hindi nakahanap ng pagkakataon si Yenshen upang makaganti. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang kanyang depensa, isang tunog ng nagbabangga ang armas ang umalangaw. Si Mijin ang sumalo. Ang kanyang espada ay sumalubong sa atake sa gitna ng ere, at mula rito ay sumabog ang isang malakas na alon na nagpabago sa paligid. Dalawang dalubhasa ang nagtagpo, pantay ang lakas, pansamantalang binabalanse ang kapangyarihan ng isa't isa. Ngunit mula kay Mijin, sumiklab ang kakaibang puwersa. Bilang kapitan ng Radiant Demon Squad, siya mismo ang humarap sa ikapitong apostol. Hindi lang tungkulin ang nagtulak sa kanya, kundi ang matibay na kagustuhang pigilan ang isang halimaw. Ang kanyang tindig ay tila kayang ihinto kahit ang bagsik ng babae. Subalit nanatiling hindi natinag ang ngiti ni Chilado. Pinaikit niya ang kanyang mapulang mga mata at malamig na sinabi na sobrang laki ng taya ni Mijin sa kabataang nakatayo sa kanyang likuran, ang tinaguriang Lightning Genius. Tumugon si Mijin sa isang mapanuyang tawa. Alam niya ang katotohanan, bagaman malakas siya, kulang ang mismong kalikasan ng kanyang pagsasanay upang ganap na tapatan ang kanya. Gayunman, umatake pa rin siya ng may buong layunin. Iniisli niya ang kanyang kamay na hugis kuko, at kasabay ng pag-alon ng enerhiya, dumiretso ito kay Chilado. Ngunit nauna siyang gumalaw, nakaiwas sa mismong iglap. Bumulusok ang kanyang atake sa lupa, at sumabog ito sa mga tipak-tipak na bato. Sa tindi ng puwersa, napatigil at napatres ang mga mandirigma sa paligid. Muli siyang pumailan lang, magaan at elegante. Ang kanyang maitim na kasuotan ay lumilipad sa hangin, nagtataglay ng biyayang bumabangga sa kanyang demonyong aura. Sa kanyang pagbaba, dumagundong ang kanyang tinig na nag-uutos sa mga tagasunod ng Blood Flame Sect na sumugod. Subalit nanatili pa rin ang kanyang mga mata kay Yenshen. Mula sa lahat ng direksyon, sumulong ang mga pulang buhok na mandirigma. Mahigpit ang kanilang mga hanay, bawat kilos ay disiplinado, bawat galaw ay walang awang inutusan. Samantala, ang Radiant Demon Squad at ang mga mungheng Shaolin ay bumuo ng depensa, pumaligid upang harapin ang pag-atake. Sa iglap na iyon, ang buong lugar ay naging entablado ng digmaan. Sa bawat sulok ay kumikislap ang mga sandata, at sa mga mata ng kaaway ay makikita ang pagkabaliw at pagnanasa sa dugo. Ang tagpo ay tila isang alon ng pula, isang pagragasa ng kamatayan mula hilaga, timog, silangan, kanluran, at higit pa. Unang tinarget ng kalaban ang espada kay Yenshen. Mabilis siyang kumilos, umilag sa gilid at sabay abot sa hawakan ng kanyang sandata. Sa iisang mabilis na galaw, naitaboy niya ang atake at agad na naglunsad ng kontra. Ang kanyang Desolate Sword ay gumuhit ng malinis na arco na tumama sa balikat at dibdib ng kalaban. Sumunod ang panibagong bagzo ng mga umaatake, ngunit nanatiling kalmado si Yenshen. Ang espada sa kanyang kamay ay kumislap na tila tubig na umaagos. Ang Radiant Sword style ay tumugon sa bawat utos niya, elegante at walang patawad. Mabilis siyang sumugod laban sa pangalawa at pangatlong mandirigma. Sa kanyang likuran ay kumislap ang liwanag ng espada habang bumagsak ang dalawa pa. Sa halos walang kahirap-hirap, kontrolado niya ang buong labanan. 3 espada ang nabasag, at 5 ulo ang naputol. Isang walang pagod na pagpapakita ng kahusayan sa sining ng pakikidigma ang nasaksihan. Sa gitna ng kaguluhan, nag-alingaw ang mga sigaw ng kaaway, mga utos na puntiryahin ang kanyang mga kamay at lalamunan. Ang kanilang mga galaw ay hindi na maayos na taktika kundi desperadong kabangisan.
Subalit patuloy na kumikislap ang espada ni Yenshin. Hindi kumupas ang ningning ng Radiant Sword style. Nagbago ang kanyang hakbang. Sa paggamit ng Radiant Wings first step, bigla siyang sumugod sa hanay ng kaaway, at mabilis na pinutol ang isa pa bago muling umabant. Habang abala si Mijin sa pakikipaglaban sa Seventh Apostle at napapalibutan sila ng maraming Bloodmaster Swordsman, ang Radiant Demon Squad ay napilitang umatras. Ang kanilang bughaw na kasuotan ay nagsabog ng kulay na kaiba sa karagatan ng dugong tumatabon sa paligid. Doon, muling nag-adapt si Yenshin. Nanatiling matatag ang kanyang kanang kamay sa Desolate Sword, samantalang ang kaliwa ay naglalabas ng tunay na enerhiya. Sa iisang tuloy-tuloy na galaw, ginamit niya ang Eternal Blossom Feast. Ang pinakamalapit na kalaban ay agad na tinamaan ng paunang galaw ng teknik, isang paikot na puwersa na wasak mula sa loob. Hindi siya tumigil. Agad niyang inikot ang katawan, itinaas muli ang espada, at muling hinarap ang paparating na alon ng kalaban. Ang malapad na arko ng kanyang espada ay tumama ng tumpak, pinuputol ang katawan ng isang lalaki sa kanyang kanan. Sa gitna ng kanyang pagpaslang, panandali ang bumalik sa isip ni Yenshin ang alaala nang makuha niya ang daga ng Seventh Apostle. Noong panahong iyon, ang martial art na kanyang sinubukang gamitin ay hindi lubusang nabuo, marahil dahil sa kakulangan ng malinaw na bisyon ng incantation. Muling dumagsa ang isang grupo mula sa kanyang harapan. Agad niyang binago ang posisyon at itinaas ang kamao. Isang malakas na hampas ng palad ang tumama, sabay-sabay niyang tinamaan ang dalawang lalaki hanggang sa bumagsak ang mga ito sa kanyang lakas. Sinubukan niyang muling gisingin ang Dharma power na dati niyang nasimulan, ngunit muli itong kumawala sa kanyang abot. Kahit gaano karaming kalaban ang bumagsak sa kanyang espada at kamao, walang patid ang agos ng mga tagasunod ng Blood Flame Sect. Ang kanilang bilang ay tila walang hanggan. Damang-dama ni Yenshin na hindi pa ito ang kapangyarihang nais niyang makuha. Wala pa siyang sapat na lakas upang sakupin ang isang digmaan laban sa mga tunay na martial masters. Ang ganitong antas ng kapangyarihan ay hawak lamang ng mga black-ranked warriors ng Desolate Fortress. Alam niyang kung hindi matatalo ni Mijin ang Seventh Apostle, lalo lamang hahaba at titindi ang digmaan. Bigla, isang matinis na tinig ng isang matanda ang narinig niya mula sa kanyang kaliwang likuran. Tumingon siya at nakita si Master W. Jiang na humakbang pasulong. Nakataas ang kamao ng monghe, kasabay ng isang nakatutok na martial cry habang pinakakawalan ang kanyang teknik. Nananatili ang kapanatagan sa mukha ng matanda, isang ekspresyon na bunga ng mga dekada ng disiplina at pagninilay. Alam ni Yenshin na madalas sabihing ang mga mungheng naglalakbay sa mas malalim na katotohanan ng martial arts ay bihira lamang makilala sa malawak na mundo ng pakikidigma. Sa sandaling iyon, hindi gaanong matindi ang aura ng monghe, ngunit bigla siyang hinarap ng dalawang Blood Sword Masters. Sa kabila ng matagal na tabang huwag saktan ang mga monghe, walang alinlangan silang umatake. Isa pa nga ang sumigaw na patayin agad ang matanda. Lantad na lantad dito ang kasamaan ng Blood Flame Sect, isang doktrinang walang kinikilalang moralidad at yakap lamang ay pagkawasak. Alam ni Yenshin na bagaman nakaugat si Master W. Jiang sa Buddhist martial arts, kulang siya sa karanasan sa mga labanang may kapalit na buhay. Hindi na siya nag-atubili. Alam niyang ang pag-atras o ang pagwawalang bahala ay hindi kailanman magiging opsyon. Mula sa likod ng dalawang umaatake, mabilis siyang sumugod. Ang kanyang espada ay gumuhit ng makinang na arco, pinutol ang unang kalaban, at nagbukas ng daan para sa monghe na harapin ang pangalawa. Ngunit sa parehong sandali, isang bagong kaaway ang umatake kay Yenshin mula sa likuran. Mabilis niyang inikot ang espada sa iisang galaw, handa sa muling pag-atake. Nakaangat agad ang sandata ng kalaban upang depensahan ang sarili, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang lakas sa likod ng espada ni Yenshin. Sinundan iyon ng isang biglaang sipa, itinaboy ang kalaban at nagbigay sa kanya ng espasyo. Hindi pa natatapos, muling umarangkada ang espada ni Yenshin. Isang mabilis na hiwa ang tumama, at sa isang iglap ay nahiwalay ang ulo ng kalaban mula sa kanyang katawan. Napatigil si Master W. Jiang at napatitig sa eksena, lubos na humanga.
Kahit na minsan na niyang nasalayan si Yanshun na nakipag-spar kay Gakjang, hindi pa rin niya inakalang ganito kalalim ang kakayahan ng binata. Ngayon, sa mismong digmaan, naging malinaw na sa kanya ang katotohanan. Ang Radiant Sword style ay dumadaloy ng perpekto. Ang Eternal Blossom Feast ay matatag. At sa gitna ng lahat, unti-unting umuusbong sa loob ni Yanshun ang isang bagong martial art, ang binhi ng Dharma Power, hilaw at hindi patiyak, ngunit lalong lumalakas sa bawat hampas ng kanyang espada. Bawat galaw niya ay isa pang hakbang patungo sa hindi pa natutuklasang rurok ng sining ng pakikidigma.